Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, January 20 na po, 2026, ang bagyong Ada po ay unti-unti na pong humihina sa ngayon at isang ganap na lamang po ito na tropical depression or mahinang bagyo. Magiging isang low pressure area na rin po ito at malulusaw sa mga susunod po na mga araw. At aalamin din natin kung may panibagong banta ba ng bagyo na mabubuo o yung tinatawag natin na typhoon threat sa mga susunod po na mga araw na posibleng maging kasunod ng bagyong Ada. Bago ho natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor at pakiusap na i-like at i-share nyo po ang ating update. Maraming salamat po. By the way, magandang umaga po. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong tagapaghatid ng balita sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Martes, January 20, 2026. Sa huli po natin pagkatala, ang bagyong Ada po, hindi na po natin ito dapat pangambahan. Humina na po ito sa pagiging tropical depression at huli pong namataan kaninang alas 2 lamang po, ngayong alas 2 po ng Martes ng madaling araw, 560 kilometers east of Kasiguran, Aurora. At mamayang hapon naman po ng alas 2 ngayong Martes din po ng hapon, no, ay 745 kilometers east of Kasiguran, Aurora pa rin ang kanyang magiging lokasyon. Kung mapapansin po ninyo, maintain ito sa pagiging tropical depression. So pag sinabi natin na tropical depression, yan po ay kategorya ng isang mahinang bagyo. Ang bagyong Ada po ay hindi na masyado magbibigay ng mga sama ng panahon o mga pag-uulat sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman mas maganda at mas maaliwalas po na panahon ang ating pong maaasahan ngayong araw po ng Martes. Pero ipapaalala ko po sa inyo, meron po tayo ngayong panibagong banta po, no? Tinatawag natin doon sa tropical cyclone threat potential natin. So ito po, ipakita ko po muna sa inyo yung mapa natin dito sa tropical cyclone threat potential. Then silipin natin yung live weather system natin, yung live na mapa natin. Sa inilabas po ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, meron tayong dalawang illustration ng mapa dito. Kung makikita nyo doon sa unang mapa, mapapansin nyo yung bagyong Ada at meron panibagong low pressure area tayong makikita. So ito yung sinasabi natin na low pressure area na mabubuo po sa pagitan ng January 19 hanggang sa January 25. Bagamat ito ay nasa low chance na category para maging isang bagyo o tropical depression, pinapangambahan at minomonitor natin yan. At doon naman sa isang mapa natin, no, sa pangalawang image natin, makikita nyo consistent pa rin siya sa pagiging isang low chance na category para maging tropical depression or mahinang bagyo. Sa ngayon, hindi pa natin ito maiko-consider na magiging kasunod po ng bagyong Ada. May mga nagsasabi na, may mga lumalabas na ito ay magiging bagyong Basyang, which is ang magiging kasunod talaga ng bagyong Ada ay bagyong Basyang na po. So maraming mga kababayan natin ang natatakot kasi ito na naman daw, may panibagong bagyo na naman daw. So ako na po magsasabi, dinoble check natin yan sa ating advanced weather system, advanced weather forecast natin sa tropical cyclone threat potential. Mababa ho yung chance nito na maging isang bagyo, no? Sabihin na nating tropical depression. Meron din silang comparison na ito nga pong LPA na yan, kapag naging bagyong Basya ay halos kasing dinadaanan o parehas ang dinaanan ng malalakas na bagyo. So hindi po totoo yon. At nakita nyo naman hanggat meron tayong northeast monsoon at amihan, hindi po makakapenetrate etong LPA na yan sa mga susunod po na mga araw or mga linggo. Ngayon po ay silipin natin yung ating pinakamapa at tignan natin yung condition ngayon ng bagyong Ada. Kailangan pa rin natin malaman ang pagkilos at galaw ng bagyong Ada dahil isa pa rin yung banta ng bagyo na patuloy po nating minomonitor. So kung makikita nyo po, ito po mga kaibigan, mga kababayan, sa ating pinaka live weather na system o live na mapa, ang bagyong Ada po ay consistent na po ito sa paghina. So meaning to say, ito is tropical depression at medyo lumayo na o malayo na sa ating Philippine landmass. I-zoom in po natin. Kung makikita nyo, ito ay umiikot talaga yung direction po niya at magiging isang ganap na lamang ito na low pressure area pagdating po ng Wednesday hanggang sa Thursday. So mataas na ang chance nito na malusaw at hindi na po maging isang bagyo ulit, no? At yung sinasabi naman natin na banta ng
low pressure area na panibagong mabubuo. Ito po yung manggagaling sa may silangan po ng Mindanao at pasilangan din ito ng Eastern Visayas. So dito yan manggagaling. Kung mapapansin ho ninyo, meron tayong namomonitor na dito na mga sirkulasyon ng hangin. Lalo na po ito, kung mapapansin po ninyo yan, may cloud cluster na dyan or kumpol ng kaulapan. Pero hindi naman ito banta. Napansin nyo naman kung paano na-develop ang bagyong Ada, halos parehas lang din yan na magiging senaryo kung mabuo po etong panibagong sama ng panahon. Sabihin na natin kapag naging bagyo ay tatawagin pong bagyong Basyang. Eto ha, paglilinaw lang po mga kababayan ko, lalo na po sa mga senior natin, sa mga live viewers natin at consistent na nanonood sa ating channel. Hindi po ito may ko-consider sa ngayon na malakas na bagyo. Tatandaan po ninyo yan. Bagamat meron na itong pangalan, kung maging bagyo man ha, bagyong Basyang, hindi natin malalaman kung magiging malakas yan hanggat hindi po lumalabas yung kanyang pinaka-area of probability. So eto po yan. Ngayon din kasi present po no ang tinatawag natin na northeast monsoon. Balikan natin yan ha. Balikan natin itong cloud cluster o banta ng posibleng low pressure area na mabubuo sa mga susunod na mga araw. Ito ring bagyong Adat, i-monitor pa rin natin yan. Ngayon po, present pa rin sa ating forecast weather condition ang northeast monsoon at ito pong tinatawag natin ng mga localized thunderstorms. So ngayong araw po ng Martes, no, January 20, mas mataas po ang tsansa ng magandang panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Cordillera Administrative Region at ilang bahagi po ng Cagayan Valley, may mga tsansa ng cloudy skies na mayroong mga light rains, lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Ang amihan natin, good job kasi maganda yung pinapakita niyang consistent ngayon. Sinasabayan din siya ng high pressure pababa. So nitong mga nakarang araw, lalo po ngayon, medyo nakakaranas pa rin tayo ng malamig po na hangin. At ang northeast monsoon or amihan ay isang dahilan kaya po hindi na-trigger para lumakas po itong bagyong Ada. So may mga senaryo tayong kino-consider kasi kung wala po ang amihan, northeast monsoon, lalakas talaga itong bagyo na to, no? Kasi wala pong pressure ng hangin o mainit na hangin para palakasin siya. So yung nagpapalakas lang naman sa bagyo is yung easterlies, ngayon wala tayong easterlies, hindi po na-develop pong hangin na yan. So ang senaryo kapag nawala po, nalusaw na ang bagyong Ada, possible na bumalik ang weather system natin na easterlies. So sa ilang bahagi naman po ng Metro Manila, the rest po ng ating bansa, may mga tsansa pa rin po ng mga localized thunderstorms, lalo na po sa hapon at sa gabi. Pag sinabi ho kasi natin ng mga localized thunderstorms or local thunderstorms, yan po bunsod, no? O dahil po sa mainit na panahon sa umaga sa tanghali, pag nag-evaporate po yun galing sa lupa, yun po bumubugso or umuulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Usually ganyan po ang nangyayari, pero hanggat nandyan po ang amihan or malamig na hangin, hindi masyadong nabubuo yung mga local thunderstorms natin lalo na sa hapon at sa gabi. Pero ang tsansa naman tulad nito, kapag ang bagyong Ada ay nalusaw na sa mga susunod po na mga araw at inaasahan pagdating po yan ng Wednesday at sa Thursday. Ngayon, wag na po natin masyadong pangambahan ha. Kung may nakikita kayong update na panibagong bagyo or yung bagyong Ada is babalik, hindi po yan babalik. Ang layo. Ang layo po ito, no? Yung pag-ikot ho kasi niya, pag nakaikot na yan, magiging isang LPA na lamang po siya, no? O low pressure area, then after ng low pressure area, malulusaw na ho yan. Hindi yan pagdating ng LPA tapos magiging tropical depression ulit. So, hindi po ganoon ang mangyayari. Ngayon din, wala naman na tayo masyadong nakataas na mga heavy rainfall warning. Wala na rin masyadong gale warning. So, may mga chance na pwede na pong pumalaot sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ang madalas lang naman o medyo naapektuhan po ng bagyong Ada, lalo na itong mga nakaraang linggo, ay ang bahagi po ng Bicol region at ilang bahagi po ng Eastern Visayas na ngayon okay na po, no? Hindi na po masyadong nakakaranas ng mga pag-uulan. At lagi ko sinasabi, ang bagyong Ada hindi na talaga yan lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category hanggat meron tayong amihan o northeast monsoon. So ngayon, tignan natin at balikan natin yung sinasabi ko ho na banta ng LPA sa mga susunod po na mga araw or mga linggo. So ang mapapansin po ninyo,
unti-unti na talaga nagkakaroon ng sirkulasyon at ito yung masasabi natin na posibleng maging LPA na lalapit po dito sa may bandang silangan po ng Mindanao, ilang bahagi ng Eastern Visayas na halos parehas din sa dinaanan o dinaanan po ng Bagyong Ada. Bagamat ito ay malayo pa, may tsansa pa itong malusaw or magbago. Papansinin niyo mabuti o papansinin natin sa ating mapa, kapag meron pong high pressure ng hangin lalo na pababa, hindi yan makakapasok. Etong cloud cluster na yan, hindi po yan mabubuo. Pero ngayon kasi, no, yung high pressure na hangin na kasabay po ng amihan o ng northeast monsoon ay medyo humina rin, no. Naging factor kasi dyan o nakaapekto dyan etong Bagyong Ada. Pero lalo na nung mga nakarang mga araw, sobrang malamig po talaga ang panahon natin at napansin nyo, consistent yung amihan kasabay ng high pressure. At ngayon din, no, sinasabi ko, ang pinaka o pangunahing weather system lamang na meron tayo ngayon ay ito pong northeast monsoon or hanging amihan. Tapos itong Bagyong Ada, pero ang Bagyong Ada wala na po yan. Ito po ay papalayo na at papahina na po ng papahina. At mga kaibigan, ito mabilis lang update natin ngayon. So tapusin po natin, ilaalalayan ko kasi yung mga seniors natin, yung mga solid po na viewers natin at nakikinig sa ating update. Araw-araw ako nagbibigay ng paalala. Unang-una, meron pa rin tayong bagyo ngayon at ito ay nasa tropical depression pa rin at ito ay palusaw na sa mga susunod po na mga araw. Pag sinabi natin na tropical depression, mahinang bagyo yan. Ang i-monitor kasi natin dyan, yung direction, ito ay papalayo na. So hindi na ito threat o hindi na ito banta para magpaulan pa sa ilang bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin nyo, yung pinaka-radius o distansya ng Bagyong Ada ay nasa labas na, hindi na siya nakaka-penetrate sa loob o sa ating landmass. Pero importante pa rin ha, take note na lagi po kayo nakamonitor sa lagay ng ating update. Absent man tayo kahapon, babawi tayo ngayon. Ugaliing nakalike at nakasubscribe sa ating channel para mabilis kayong manonotify. Kasi tulad nito, meron tayong panibagong banta ng LPA na mabubuo, no, sa pagitan ng January 19 hanggang sa 25, then sa 26 hanggang sa katapusan o sa unang araw po ng February. So, yun naman ay low chance pa, pero kailangan natin yung bantayan. Hindi yan makakalusot sa atin. Hindi naman natin mapipigilan talaga yan. Pero syempre, yung isabihan ko kayo at bigyan ko kayo ng paalala at babala para alam po natin. Dito sa ating channel, yung iba natutuwa kasi ini-explain ko talaga na mabuti, one by one, kahit medyo mahaba, no? Pagpasensyahan nyo na po. Ito kasing way ng pagre-report natin sa lagay ng ating panahon. Hindi yung puro pananakot ang gagawin natin. Klaro po tayo dyan. Yung pangalawang paalala ko po, like ko pong sinasabi, mga kababayan, mga kaibigan ko, so alam naman natin na napaka-importante na dapat malinis po ang ating kapaligiran. Alam po natin yan. Unang-una, yung mga baheng lugar, mga low-lying area sa Metro Manila, Visayas at Mindanao. Ngayon, klaruhin na natin, linisin na natin ang ating kapaligiran. Alam nyo, meron tayong mga localized thunderstorms. Ang localized thunderstorms, hindi nyo akalain na minsan magpapaulan yan. Yung tipong kahit mainit sa umaga, sa tanghali, maalinsangan talaga. Pagdating naman ng bandang alas 2 hanggang sa maghapon, hanggang sa gabi, may mga tsansa ng mga pag-ulan. So yun yung ating pinaghahandaan. Dahil nga meron pa rin tayong Bagyong Ada, nakaka-apekto pa rin yan para magkaroon tayo ng mga pag-uulan. Yung pangatlong paalala ko, like ko sinasabi, na dapat po ngayon na itong Bagyong Ada papalayo na, no? Malulusaw na rin yan. Double check natin na ating mga kabahayan kung meron yung mga bubong na may butas, mga pader na hindi masyadong nakaselyado. Lagyan po natin yan ng maayos na sealed, no, para hindi po tayo maapektuhan kapag nagkaroon po ng panibagong banta po ng bagyo. Huwag naman ho sana. Pero syempre, advanced weather forecast minsan sinasabi ko na mas maaga. Depende doon sa nakikita natin sa update. So yung isang paalala ko, yung mga go bags, yung iba nagamit yung huba, yung iba hindi naman nagamit, itabi lang. Diyan lang yan kasi gagamitin pa natin yan sa mga susunod natin na mga banta ng posibleng maging bagyo and hopefully wag naman sana magkaroon dahil gusto naman natin lang magandang panahon. Yung mga pag-uulan, normal lang naman din kasi yan dahil syempre hindi naman tayo puro araw lang. Siyempre may mga pananim tayo, kailangan nating asikasuhin din yon. So ito pa yung sinasabi ko, isang paalala ko, i-safety po natin at ayusin na natin yung mga importanteng gamit natin
Ngayon, huwag tayo maghintay ng panibagong bagyong darating saka tayo mag-aasikaso. Pasalamat po tayo sa Panginoon, sa Lord, dahil ang bagyong Ada ay lumihis at hindi po ito naglandfall sa landmass natin, no? Sa ating Philippine landmass. Yun po ang dapat nating ipagpasalamat, which is yun po yung answered prayer natin na lagi nating pinapanalangin sa Panginoon na malusaw. At tingnan niyo mabuti yung pagkilos ng Panginoon dito sa bagyong Ada. Ito hindi talaga lumakas sa pagiging tropical o severe tropical storm, typhoon o super typhoon category. Mahina lamang ito na bagyo at ngayon nakita naman natin naging consistent siya sa pagiging tropical storm, no? Maganda pong balita kasi hanggang signal number 2 lamang tayo pero hindi po yun nag-stay ng ilang araw. Kahit sabihin ho natin na ang bagyong Ada yung the longest, no, o yung pinakamatagal na nag-stay sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, totoo po yan. Pero hindi naman siya mapaminsala or hindi naman siya nagbibigay ng mga direktang pag-uulan o epekto sa ating bansa. Especially sa malalapit na lugar na apektado niya tulad na lamang ng Bicol Region, Eastern Visayas. Yung mga nagko-comment sa akin halos taga doon po sila. Magpasalamat po tayo at lahat po ng papuri ibigay natin sa Panginoon kasi yung safety ay ibinigay po sa atin, no? Nakita nyo naman kung paano lumihis yan. Pero eto meron pa ring sirkulasyon ng hangin, umiikot pa rin. Kung napapansin po ninyo yung pag-ikot ng hangin dito sa gitna at pinakasentro ng bagyong Ada, yan po yung mga spiral clouds na umiikot po sa gitna po, no, ng bagyo. Yan yung nagbibigay ng mga hangin, depende sa kanyang sitwasyon. Sa kategory ng bagyo ngayon, ito is pasok pa rin sa level 2 or kapag may mga lugar itong apektado, nasa wind signal number 2 pa rin. Pero wala na itong mga lugar na apektado ngayon dahil nasa labas na ito ng ating landmass, nasa tubig na ito at papalayo na. Yung isang sinasabi ko na paalala, kinakailangan mag-imbak tayo ng sapat na pagkain. Natatagal pa rin po ng pang ilang araw. Hindi lang porket may bagyo saka tayo mag-iimbak. Yung mga nakatira kasi sa malalayang lugar, sa mga bulubundukin, sa mga low-lying areas, malayo sa mga grocery store, sa mga tindahan, kailangan huyan. Dapat matuto tayo para kapag merong banta ng mga bagyo or mga pag-uulan, hindi na po tayo mag-uulit-ulit pa na dapat ba tayo ganito. Gawin na natin. Ako po, alam ko yung iba hindi napapakinggan o hindi binabaliwala sinasabi ko, pero meron namang nakikinig. Sa libu-libong viewers natin, may mga nakakarinig po at talagang sumusunod po sa ating mga paalala. At yung mga matatalino na yun, ay talagang nakakaligtas po sa posibleng banta ng mga bagyo. Uulitin ko ito para klaro po sa atin. Ngayon po, ang pangunahing weather system na nakakaapekto pa rin sa ating bansa, sa Luzon, Visayas at Mindanao ay ang northeast monsoon or hanging amihan. Wala tayong medyo matinding weather system ngayon na magbibigay ng mga pag-uulan. Ang localized thunderstorms naman meron pa rin pero mababa naman yung tsansa. Madalas tuwing hapon lang yan at sa gabi. Basta napansin nyo medyo makulimlim, yun dahil po sa local thunderstorms at hindi po sa bagyong Ada. Ang bagyong Ada, kapag yan ipapalayo na, nawawala na ho yung epekto niyan. Kaya naman, huwag kayong magtaka kung bakit biglang umulan na naman. Sasabihin na naman ako, eto na yata yung bagyong Basyang na sinasabi nila. Wala pa po. Wala pa tayong bagyong Basyang, pero meron tayong typhoon threat. Kita nyo naman sa ating thumbnail, nilalagay ko lagi dyan, typhoon threat. Dahil nga yung banta ng bagyo na yon ay posible po. Hindi natin inaalis yung mga possibilities, pero kinakailangan po nating magdoble po ang ingat. Eto, hayan po yan. Eto, yung pansinin nyo po mabuti, eto yung umiikot na hangin na yan. Cloud cluster ho yan. At nakita na yan sa advanced weather system natin, sa advanced weather forecast natin. Malayo pa yan. Malayo pa yan actually, pero nagiging banta na yan. Low chance na category yan pero hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na ito maging tropical depression bago pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So mga kaibigan ko, mga kababayan, sa ngayon, yan lang po muna ang ating pinakalites na update sa lagay ng ating panahon. So dito ko na muna tatapusin. Maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Laging magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho ito sa mga biglaang pag-uulan. Maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat.